Tapos na ang NBA lottery at makikita nyo sa screen yung first 14 teams. Ang Dallas nasaktuhan pa yung number 10, so pwede nilang i-keep ang draft pick na yon dahil nga sa trade nila kay Porzingis, kapag sila ay lumagpas sa top 10, ibibigay nila yun sa Knicks. Sa Pelicans naman, number 14 sila at may chance din silang iswap sa Lakers yun. Kaso nga lang yung LA ay number 17. So nonsense na iswap nila yon. Ang Golden State naman umangat ng konti, number 19 ngayon. May transaction pa yan bago yung draft mismo. Dito muna tayo sa usual na pagkakasunod-sunod. Ang San Antonio naka-jackpot kay Victor Wembanyama. Magkakaroon sila ng alien. Excited na rin si Alien sa San Antonio dahil gusto talaga niyang maglaro para sa kanila dahil nga kina Tim Duncan at David Robinson na mga first overall pick at nag-champion din. Pangalawa kina Tony Parker at Boris Diaw na siya din ang president ng Metropolitans 92 na team din ni Wembanyama na nag-average nga ng 21 points, 10 rebounds at 3 blocks per game. Kung si Chet Holmgren sinabi ng draft na siya ang best player in 3 months na after nga din ng 3 months ay na-injured siya, itong si Victor Wembanyama gusto agad magkaroon ng championship ring. So hindi naman ganong kadali yun dahil nasa lottery pa lang. Kailangan din bumuo talaga ng matindihan lineup ng San Antonio na around dito kay Wemby. Sinong player din ang gustong maglaro sa San Antonio at sinong star player ang gustong sumama kay Wembanyama. Nasa $46 million ngayon ang salary cap ng San Antonio. Pwede pang lumaki yan. Pwede silang makapag-sign ng isang all-star na player or dalawang all-star caliber player na mailalagay sa lineup. Mga question kasi ngayon ang nasa San Antonio matapos nilang makuha ang number 1 pick. Kung matatandaan din noong 2019 FIBA World Cup, mayroong mga star player ang hindi makuha yung style ni Coach Greg na traditional. Kahit si DeMar DeRozan nahirapan din dun. Kaya sinong all-star caliber player ang babagay sa style ni Coach Greg at sinong gustong pumunta ng San Antonio? Mostly ng mga top players niya sa championship run nila ay siya ang pumili sa draft. Generational player ang tawag kay Wembanyama. Si Kristaps Porzingis noon tinag na unicorn dahil nga sa height niya at ibang klase din maglaro halos guard. Kaya yung mga sumunod sa kanya nakatulad din yung frame, unicorn ang tawag kahit si Kevin Durant na mismong nagtag din kay Kristaps Porzingis. Dito naman kay Wemby, si LeBron at tumawag sa kanyang alien. May particular problem ngayon sa NBA. Ito yung mga nai-injured na player at yung iba ayaw maglaro. Base pa sa nasusulat, kailangan ni Wembanyama na magpalaki ng katawan. Ito yung ginagawa na ngayon, na iba na rin kasi yung frame talaga niya. Sabi ng iba mga fans, kailangan ni Wemby na maging katulad niya si Giannis, yung katawan. Ang timbang kasi ni Giannis, nasa 7 feet halos ang height niya at 243 pounds. Si Wemby, 7'4" pero nasa 230. Mas mabigat pa sa kanya si Zion, 280 pounds. Ito yung 2023 na timbang niya. Ang tanong doon, paanong gagawing sentro si Wembanyama sa style na pasok kay Coach Greg? Yung inside the paint ba? Dahil nga versatile big man siya. Dahil mismong galing na din sa agent ni Wembanyama, hindi siya pwede basta magdagdag ng timbang. Dalawa kasi ang kakalabasan nun. Babagal siya at yung isa na posibleng pinakamalala, madali siyang ma-injured dahil hindi kakayanin ng kanyang lower body. Aware ang agent niya na hindi basta-basta pwedeng magdagdag ng timbang si Wembanyama. Dapat natural yung pag-angat nun or base sa edad. Pangalawa, teenager pa si Wembanyama pero nakakapag-dominate na siya sa Pro League sa France. 33 games ang nalaro niya at ikalawa, kailangan niyang i-ready yung katawan niya sa mga biyahe at lalo na sa banggaan. Kahit yung mga NBA players bumibigay ang katawan kapag back-to-back games. Lalo na ngayon. Kahit ni si Zion, sinasabi na nung hindi niya kakayanin yung 82 games na mayroong back-to-back. Kaya ngayon, mostly injured season siya. Ito pa yung hindi masyadong binibigyan linaw ng media. As in, ang nilalagay nila doon, willing ang mga teams na kunin si Wembanyama kahit na injury prone siya or meron na siyang issue sa kanyang health. Hindi nga niya natapos ang season dahil sa injury. Hindi rin siya nakapaglaro sa EuroLeague dahil sa injury din. 33 out of 76 potential games ang nagawa niya. Base din sa report, willing ding i-max out ng mga team si Wemby katulad ng kay Embiid kahit na injury prone siya. Bukod sa talent niya ay kailangan ding mapanatili ng mga teams yung health status talaga ni Wembanyama buong season. Yan kasi ang nasusulat sa scouting report na hindi masyadong pinapansin or bibihirang bigyan talaga.
Sa ngayon kasi willing mag-take ng risk yung mga team dito kay Wembanyama kahit meron na siyang history ng mga injury. Hindi kasi yan masyadong nababalita at ang nilalagay lang talaga siya ang gustong kunin ng mga teams na makakakuha ng number 1 pick. At ito nga yung San Antonio. Base pa sa mga report ay tinatago or hindi talaga nilalabas yung mga injury talaga ni Wembanyama papasok ng draft kahit nung mga nakaraang taon pa. Kahit yung agent niya binanggit na rin kung magdadagdag siya ng timbang ay magiging prone siya sa injury. Doon pa lang magtataka ka na sa status talaga ng health ni Wembanyama. Pero base nga sa mga media, willing i-risk ng mga teams para sa isang generational player.